Kamusta mga ka-tips? Ngayon nga po ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba kumuha ng NBI clearance through online. Kailangan lang po natin gamitin dito ay ang ating mobile device at mag-open po kayo ng browser. Ako po ay nag-open ng Google. Search nyo po dito ang nbiclearance.gov.ph. So ito po yun. Ito po yung pinaka-logo ng NBI appointment online. Click lamang po natin ito. Madadirect po tayo dito sa kanilang portal. So scroll down. Get NBI appointment, ito po ay para sa mga first time na kukuha pa lamang ng NBI clearance. So click lamang po natin itong Get NBI appointment. Madadirect po tayo dito sa baba. So meron na po yung guide, Step 1, Register yourself. So click lamang po natin itong link, First time job seeker. So dito po kailangan natin mag-sign in. Pero dahil nga po first time, kailangan nyo po munang mawa ng inyong account. Scroll down lamang po, okay? So may nakalagay sa baba, sign up. So dito, kailangan po nyong i-fill out itong mga informasyon dito. At ayan po, pagka po nailagay na natin yung mga informasyon dito, click lamang po natin itong read and accept terms of service. So kailangan po natin palang gumamit dito ng email at magkakreate din tayo ng password. I-click lamang po natin itong read and accept terms of service or services. At ito po yung lalabas. I-click lamang po natin, basahin po natin ito. Click lamang po natin itong agree. I am not a robot. Pag na-click na po ito, click lamang po yung I am not a robot, tapos sign up. So magkakaroon po dito ng OTP at i-message po ito sa number na nilagay natin. So hintayin lamang po natin yung one-time password at ito po yung ilalagay natin dito, okay? So, lagay po dito yung OTP. Click submit. Congratulations! You have successfully registered as a first-time job seeker. Ngayon po, close na po natin ito. At ngayon nga po na nakapag-create na tayo ng account, kailangan muna po natin yan i-activate. So, paano? Bali, magsisend po yung NBI ng link ng activation code sa ating email. Dun po sa ginamit natin or nilagay natin nung nagsa-sign up tayo. So, ito po yun. Activation link. So, makikita nyo po yung link sa baba. Click nyo lamang po yan. Tapos, mareredirect po tayo sa kanilang dashboard. So, ngayon, pwede na po tayong mag-sign in. Ayan. So, pag nag-sign in po tayo, change password, not now. At andito na po yung dashboard. Makikita na po natin lahat ng mga informasyon na nilagay natin. So, makikita rin po natin dito yung mga transaction, yung kanilang mga number. Yun, ang pag-usapan naman po natin, paano makakakuha o paano kukuha ng NBI certificates. Click lamang po natin itong apply for clearance. Na-click na po natin yan. I agree. So, maglalagay po kayo dyan para sa mga first timer na kukuha. Lalagay nyo po yung ID na ipe-present nyo. Pag pumunta na kayo sa mismong branch ng NBI para kunin or para mag-picture, magbigay ng biometrics. So, yun po, kukuha na po ako ng appointment. Lagay po natin dito yung address, Quezon City. Tapos po, pipili po tayo dito. Ito po yung mga naka-highlighted po na date. Ito po yung mga available slots. So, may pang umaga, may pang hapon. Piliin ko po itong 21, November 21. And then, multi-purpose clearance. Ito po yung nagkakalaga ng 130 pesos. Tapos po, pwede po tayong magbayad over the counter, online bank, cash payment, 7-Eleven, GCash. So, ako po, magbabayad ako via GCash. Proceed. Tapos, proceed payment. Ito po yung reference. Kung 30 pesos na system fee, accept. Punta po tayo sa transaction, makikita po natin dito yung mga pending request. Ito po yung reference. Pag nagbayad tayo, pupunta po tayo sa GCash. Yan po yung gagamitin natin. At sa pagbabayad po, open lamang po natin yung GCash. Click po natin itong bills. Tapos sa search po, lagay po natin dito NBI. Click po natin yan. Lagay po natin dito yung amount. 160 pesos. Reference number po. Tapos yung contact number po natin, lagay natin dyan. Email address. Tapos po, click lamang po natin ito. Click next.
Ayan po. Pag nabayaran na po natin yan, balik po tayo dun sa ating NBI dashboard account. Po, malalaman natin na approve po yung ating schedule pag nabayaran na natin. So, punta po lamang tayo dito sa transactions. At ayan po, lalabas na po dito. Details, paid. Tapos, ito pong reference number, yung ipipresent natin doon sa mismong NBI branch para po makita nila yung ating record. So, ganun lamang po kadali kumuha ng appointment online. So, nandito na po yung lahat ng informasyon. So, screenshot nyo na lang din po yan para po may reference kayo. At dahil nga po November 21 yung napili kong appointment, ito po yung araw kung kailan magbibigay na ako ng biometrics at kailangan magpicture. Sa pagpunta po dito, kailangan po may dala kayong isang valid ID. Kung walang valid ID, pwedeng magdala ng birth certificate, PSA po. So, yun po yung ipepresent natin dito. At pipila na po para magpa-picture at magbigay ng biometrics. Dito pa lamang po ay malalaman nyo na kung makukuha nyo agad ang inyong NBI certificate kung wala po kayong kapangalan na may HIT. Pero kung may kapangalan po katulad ko na may HIT, bibigyan po kayo ng schedule kung kailan nyo makukuha ang inyong NBI certificate. At ang ibinigay nga po sa akin ay November 28, kaya naman bumalik na nga po ako dito noong November 28. Ito po, diretso na sa may window 19, mabilis na lang po dito, hindi ganun karami ang pila. So, diretso na sa releasing at agad-agad, ibibigay na po nila sa inyo ang inyong NBI certificate. So, napakabilis na lang po ng proseso at ganito lang po kasimple.